So good morning po sa ating lahat, and welcome sa Jesus Christ the River of Life Church Global Ministries Nara. So yung mga nasa labas po, pumasok na po tayo dito sa loob, magpo po tayo, and let us turn off our phones. Naliban po, syempre sa mga may ministry, na allowed ng cellphone. So the rest, turn off po natin yung phone natin, and then focus po tayo sa message number for today before we proceed to our praise and worship. Sige po, lahat po ng leaders sa likod dito po sa aking buwan. Ayan. So let's open our Bible from Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi dito, aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Ayan. So ang Diyos mismo nagsabi sa atin, nahandaan na tayong alalayan ng kanyang matuwid na kanang kamay. So sa tuwing nararamdaman mo ang pagkapagod or drain na most of us ay nararanasan to, sa school man yan, sa work man yan, or sa lifestyle mo daily, di ba? So nauubos din mo yung lakas natin, o nahihirapan kang mag-ipon ng lakas para maglingkod sa Diyos, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ang kanang kamay ng Diyos ay ang kamay na naglikha ng mga bituin, ng mga araw. Ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa sa pamagitan ng kanyang kamay. Ang naghati sa dagat at ang nagbangon kay Kristo mula sa patay. Kahit na tayo, na ang Diyos mismo ang bumulma po sa atin sa pamagitan ng kanyang kamay. Kaya ang kanyang lakas ang iyong magiging sandigan, sapagkat yung kanang kamay, o yung tinatawag dito sa verse na matuwid na kanang kamay, ito ay sumisimbolo sa walang katulad na lakas na Diyos lang po ang nagtatangi, di ba? And much strength na mayroon ng Diyos. Ibig sabihin kahit ano pa yung mga bagay sa buhay natin, kaya-kaya ng Diyos po yan. So, kung tayo nga nangangawit, ang Diyos hindi po nangangawit, di ba? Hindi siya nangangawit, hindi siya napapagod na hawakan yung kamay mo. Hindi siya napapagod na alalayan ka araw-araw. Hindi nagsasawa ang Diyos. Diba po? Kung tayo nga, magbitbit ka lang dyan na mabibigat, diba? Nakakangalay, nakakangawit. Diba po? Kaya kung paano tayo panghawakan ng Diyos sa kanyang harapan, dapat ganun din natin panghawakan yung Diyos sa harapan po natin. Okay? Kasi nga, di ba, pag napapagod ka na, pag nangangalay ka na sa paglilingkod, pag nangangawit ka na, iniisip mo, instead na bitawan mo yung mga nagpapabigat sa buhay mo, binibitawan mo yung relasyon mo sa Diyos. Which is maling-mali. Di ba? Kaya nga, gusto ng Lord na maunawaan mo na kung kumakapit ka, mas kumakapit siya sa'yo. Di ba? So, gano'n katindi na kayang alalayan ng Diyos ang buhay po natin sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ayan, so, ang kanyang lakas ang iyong sandigan, hindi ang iyong sariling paninindigan. Ang lakas na ito ay higit pa sa iyong mga hadlang at mga aktibidad araw-araw sa iyong buhay, di ba? So, kapag nahihina ka, siya magdadala sa lahat ng mga pasanin mo. Kaya nga, tuwing nangangalay ka, nangihina ka, dapat lumapit ka sa Diyos at ibigay niya sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, nilay down ko naman sa iyo, nilet go ko naman, binigay ko naman, Lord, pero bakit ka pa rin nagkakaganyan? Diba? Hindi natin pwedeng sabihin, sinurrender mo yan, pinagkatiwala kay Lord, kung namuworry ka pa rin. Diba? Kung nagdadawat ka pa rin. Diba po? Kung patuloy mo pa rin pinapasan yung mga ganong bagay na dapat is pinagkakatiwala po natin sa Diyos. Ayan. So, ang kanang kamay ay nilarawan bilang matuwid or righteous. Ito ay mahalaga lalo na sa pakikipaglaban natin, diba? Sa ating sarili. Diba po? Kahit sa mga kasalanan, kahit sa magiging people pleaser po natin. Diba po? Tanging ang Diyos ang makakaalalay po sa atin para i-overcome po natin ang sarili natin, ang kasalanan ng mga motor. Diba? Hindi natin kaya, darating ang point or punto ng buhay mo, mangangawit at napapagod ka. Pero kapag hinayaan mo ang Diyos, naalalayan ka, diba? Pinagkatiwala mo sa Lord, yung bigat mo, yung lakas mo, diba? Binigay mo sa Lord, sinandig mo sa Panginoon, doon mo makikita na kahit may kahinaan ka, diba? Nandun natin nakikita na ma-overcome po natin lahat ng mga hadlang natin sa buhay. Dahil mayroong Diyos na sa iyo ay umaalala. Yan. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para itulak ka na gawin ang tama at matuwid
ang maglingkod sa kanyang kalooban na may buong puso. Dahil ang kamay ng mahawak sa iyo ay matuwid at makapangyarihan. Ang iyong pagnanais na maglingkod at magbigay ng the best ay hindi mabibigo. Ang pangako ay hindi lang tungkol sa pagsuporta o pag-alalay na sinabi ng Lord na nandiyan ang kanyang matuwid na kanang kamay para alalayan ka, kundi tungkol to sa pagdadala sa atin sa tagumpay. Saan ka ba alalayan ng Lord? Sa kahirapan? Para ilig ka sa kasawian? Hindi po. Kundi para ilig po tayo sa katagumpayan. Kaya kapag hinawakan ka na ng Diyos, ang kanyang panghawak ay permanente at matatag. Diba? Hindi yan yung hawak sa iyo na panandalian, kundi yan po ay panghabang buhay. Ganun ang Lord. Pag nakipag-isa ka na sa Kanya, wala siyang planong bitawan ka. Diba? Yun ang katotohanan. Kapag tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, kapag nakipag-isa ka na, dahil pumalekta ka na sa Diyos, wala na siyang planong bitawan ka. Diba? Kaya nga, tandaan ka natin, masala kang pumapit sa Diyos na walang planong bitawan ka. Diba? Kaysa sa mga bagay, kaysa sa material, kaysa sa tao, na panandalian lang yung kayang ibigay sa iyo. Okay? Yan. Hindi ka niya bibitawan sapagkat sa bawat pagkakataon, nababagsak ka. Siya mismo ang mag-aangat sa iyo, kaya tinitiyak na ang iyong buhay at paglilingkod ay magiging matagumpay ayon sa kanyang pamantayan. Yeah. Ang paglilingkod mo hindi nakasalalay sa iyong kakayahan, kundi sa kanyang katapatan. Kaya narito po tayong lahat to praise and to worship the Lord. Because tandaan po natin, deserve ng Lord ang ating adoration sa Kanya. Deserve ng Lord ang papuri at pagsamba para sa Kanya. Okay? Kaya nga, sabi nga, pagdating ng praise and worship, di ba? Huwag kang mangalay. Literal talaga nangalay ka. Di ba? So talagang ibigay mo sa Lord. Huwag kang mapagod. Yan po, kasi spiritually speaking, grabe po ang hawak sa atin ng Panginoon. Wala siyang planong bitawan ka, wala siyang planong layuan ka. Kaya narito tayo lahat para mas lalo pa po tayo mapalapit sa Diyos. And through praise, through worship, sa pamagitan ng pag-awit, pagpuri, pagsamba mo dyan, pagluhod mo, pagpapakumbaba mo sa harapan ng Diyos, sa pamagitan niyan ay mas lalo natin pinipiling ilapit yung sarili natin sa Panginoon. Okay, kaya praise and worship the Lord is also a choice, di ba? Pero, ito talaga dapat natin gawin. Di ba po? Pero yun nga, sino ba magbe-benefits? Siyempre, we give to God and also, nagbe-benefits din po tayo sa pagpipuri at pagsasamba po natin. Kasi every time we praise and worship the Lord, mas lalo kang malakas. Diba? Nagkakaroon ka ng bagong energy. Kaya at this moment, at this day, nandito po tayo para purihin at sambahin ng Diyos. Maliwanag po ba? Kaya sa pagtayo nyo later on, sa pag-awit nyo, sa pag-indak nyo, pagpuri nyo sa Panginoon. Please. Diba? Ibigay natin ang the best sa Lord. Diba? Hindi lang yung talagang lakas na natitira mo, kundi ibuhos mo talaga sa harapan ng Diyos. Sige po? Kaya tumayo po tayo lahat, isang tabi po natin ang ating mga upuan. At ihanda ang ating sarili para purihin ang Diyos. Hallelujah. Sige po. Girls and boys, huwag po tayo magsisigat sa mga gilid. Dito po tayo sa gitna, occupy na po natin ang space. Ayan. Praise the Lord. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ayan. I give you a moment to pray to the Lord. Lumapit ka sa Panginoon, magpasalamat ka, humingi ka ng kapatawaran. Tumulog ka sa Diyos, magpakumbaba, magpakatotoo ka. Come on, everyone. Walang ikukubli. Walang itatago dyan. Through this prayer, release it to God. And sabi mo, Lord, we thank you so much.
siyang maraming makakakilay sa aming kalagitnaan. Sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, pumarito ka din sa aming mga buhay. Hipuin mo yung mga anak at tanggapin mo ang kanilang awitin at mga pasasalamat. Palitin mo kami at linisin ang banal ng duwama. At patuloy mo ipadama sa bawat isa sa kanilang pagpapatawad mo, ang pagyakap mo, ang pagtanggap mo. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, ikaw ang may taas, ikaw ang madakilang, ikaw ang mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Itaas po natin ang ating mga kamay at ating pasalamatan at awikan ang Diyos sa umaga na ito. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Come on, everyone. Purihin ang pasalamatan natin.
mapapantayan. Yes, Lord Jesus. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatahad sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangit Worship you. ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord Jesus. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinis, itatahad sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig,
Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay na inaalay mo sa krus para sa amin. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa pagpanggap. Salamat, O Diyos, sa pagyakap na walang paglubat. Salamat, Ama, sa liwanag sa kadiliman, sa pag-asa. Salamat, Panginoon, sa karunungan, sa kaalaman na ikaw, O salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo wakas at sa katapalan mo na wala kang pangalaman. Ang iyong pangalan ay higit sa lahat ng pangalan mo. Lubos namin pinapasalamatan, Panginoon, ang nag-iisang Jesus na namatay sa krus para sa aming mga buhay. And we are here right now, Lord, to lay down our life, to confess our sins. We are here right now, Lord, to lift you up. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa oras na ito. Ano man ang aming sitwasyon, ano man ang aming kagaliwan, Panginoon. Salamat sapagkat pantay-pantay ang pagtingin mo sa amin. Ikaw ang Diyos na hindi madadaya. Ang Diyos na wala ka lahat kundi ikaw ang matuwid at gumagagtama. Panginoon, nalilito kami upang itaas ang pangalan mo. Sa pangalan ng Jesus at sa pamamagitan ng pagkilos ng banal mong Espiritu sa apat na sulok ng lugar na ito, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we welcome the Holy Spirit. We lift your fire in this place, Lord. Kung paano mo binuhos sa kapatid mo sa araw ng Pentecost, O Diyos, ibuhos mo ito sa mga puso na bawang sa nalilito na uhaw at tumatawag sa pangalan mo. Panginoon, lahat kami. Walang nauna, walang nahuli. Itinataas ka namin, Panginoon, at tinataas sa ibadan sa umaga nito. And whatever the works of the enemy is in our lives, lahat ng pamalangitan, negativity, lahat, O Diyos, ng pwersa ng kadiliman, mga tinanim ng kaaway sa buhay namin, sumpa, kahirapan, depression at anumang bagay, Panginoon, that against your spirit and your will ay aming tinatapos, winawasa at itatapos sa kanilang nagagawin. In the name of Jesus Christ, we thank you so much, O God, this moment. Ikaw lamang ang nag-isa at aming Diyos na aming tinataas sa mga pangyarihan pangalan ng Jesus. Everybody says, Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! We thank you, Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Ayan. So, bawat isa po sa ating naririto, tayo po ay dapat pumuri at sumamba sa Panginoon. Naging po kaya sa ating pagpuri at this moment, lahat po umindak, pumalakpak at umamin. Wala pong maiiyak, walang malaleft up. Narito po tayo upang purihin, pasalamatan ng Diyos. We are here to rejoice in the presence of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Araw-araw at sa mga oras ng Diyos. Karapat-dapat ang pasalamatan, karapat-dapat ang purihin. Now we are here right now, Lord, to praise Him, to lift you up, Lord Jesus. Wala ka! Clap your hands to the Lord! Saan lahat naman? Nasa likod ka na! Lumipit ang bahay sa Panginoon! Come on!
Let's continue to lift our hands to the Lord and worship Him right now. Whenever mo itaas mo kamay mo, ihanda mo ang sarili para sambahin ang Panginoon sa mga sila. Sapagkat ang Diyos ang siyang bumubuo ng anumang kawasan, buhay man o puso. Ang Diyos na harapan dapat itaas, sambahin ng Panginoon. Tayo lahat ay magpakumbaba sa Diyos sa buhay, sa pamamagitan ng ating pusong pasakit sa Kanyang harapan. Come on everyone, worship the Lord with all your heart. Somebody
Jesus, ika'y ganyan. Sa bawat patak ng lupa, sa aking kahinaan, sa bawat luho at panalangin,
iyong puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko. Sabihin mo sa Panginoon, suriin mo Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ikaw. Suriin mo Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ikaw. ang sumpa, suriin mo Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko awitan mo pa ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ikaw. awitan mo Panginoon. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko Hindi pa. Suriin mo suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ikaw. Suriin mo ang puso
Buksan mo ang bibig mo sa pahinga mo. Open your mouth, worship Him. God wants to hear your voice. The Bible said, if hindi mo bubuksan ang bibig mo, uutusan niya ang bato na sumamba sa Kanya. You are here to worship the Lord. Open your mouth, worship the Lord. Oh, ba, 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 sing, ba, 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 ba. Sure, ba, 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 ba. Worship Him, worship Him. Sure, ba, 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 ba. Raise up your voice, worshiping the Lord. Raise up your voice, worshiping the King of Kings. Yes, Lord. We worship the Lord.
Continue to worship the Lord. If you are baptized in the Holy Spirit, worship the Lord in Spirit and in truth. Kung hindi mo pa naranasan ang banal na Espiritu, mauhaw ka. Dahil hindi papasok ang Panginoon sa buhay mo kung wala kang pananampalataya sa Kanya. You need to have faith. Faith without work is dead. Welcome Him. Without the Holy Spirit in your life, everything is meaningless. If you are baptized in the Holy Spirit, if naririnig mo ang sinasabi ng Panginoon ngayon, open your mouth. Huwag mong hadlangan ang pagkilos ng Lord sa buhay mo. Especially this time. We are here in the church to allow God to move in our lives. Yes, Jesus. Huwag mo hadlangan ang Panginoon. Kapatid, kung dito pa lang sa church, hindi ka nagpapapaspas sa presensya ng Diyos, naniniwala ako sa labas ng church, hindi ka rin nagpapapaspas sa presensya ng Panginoon. Because this is the church of God, at dito makikita na sino ang Diyos. Kaya kapatid, huwag mo kung kaya ang hadlangan mo ang Panginoon dito sa buhay mo. Magpapaspas ka, dahil ang nakukuha ang pinakailong. Ang sinong humihingi, hinibigyan. Ang sinong kumakatok, pinupuksan. Kung gusto mo mabuhay ng kumaapoy sa harapan ng Panginoon, magpapuspos ka. Hindi tao. Hindi tao ang magpapapoy sa iyo. Ang Panginoon lang ang magpapapoy sa iyo. Kaya kung sa iyo ang puso mo, makuhaw ka. At pakilusin mo siya sa buhay mo. Come on, church. Welcome the Holy Spirit in your life.
Yes, Lord. Tunay, Panginoon. Na kung sino man nauuhaw, pinapainom. Yes. Hayaan mo ang Panginoon na puspusin ka. Hayaan mo siya na kumilos sa buhay mo. In the name of the Lord Jesus Christ, thank you, Lord, for this day prayer meeting, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat, Panginoon, na hindi ka nagbabago at nagpapakailanman. Panginoon, patuloy na ikaw yung maghari sa lugar na ito. Patuloy na ipaghanda mo rin ang puso ng bawat isa sa paintindihan ng mensahe mo. I declare breakthrough and victory in this service, Panginoon. Walang ibang itataas kundi ikaw. Tulad ng sabi mo, paano ka kikilos sa buhay namin kung hindi ka namin pinapayagan pumasok sa buhay namin. Kaya Lord, sa pamamagitan ng mensahe mo, ng presensya mo, sa pamamagitan ng salita mo at ng panambahay mo, patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang basagin ng mga dapat basagin. Wasagin ang dapat basagin sa buhay namin. Tunay, Panginoon, na pagpapala ang iyong pagpapala at ang parusa mo ay kapakinabangan sa mga taong naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat. We claim the victory. Bless everyone here. I declare, Lord, marami ka pang gagawin sa umaga nito. Salamat po. We give you the glory and the praise. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan ka natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise the name of the Lord. Let's welcome one another. Kamayan po natin bawat isa pag mahiya. Malakas sa lalaki.